Hello mga kababayan ko po. Mga kababayan ko po, mga maharlika. Nakita ko po yung barko ng Amerika na pinuntahan yung imbakan ng oil. At ayon sa nakita ko, nagdidrill na daw po sila doon. Kaya maghanda-handa na po kayo mga kapatid. Maghanda-handa na po kayo sa pagpapala ng Diyos sa bansang Maharlika. Dire-diretso na po yan. Dire-diretso na po. Kasi ang talagang pinaka-purpose niyan, gaya po ng lagi kong sinasabi, malaki ang magiging papel ng bansang Pilipinas sa katapusan ng mundo, yung end times. Huwag po kayong maniwala sa mga turo na magra-rapture bago tribulation. Kaya nga po may tribulation eh. Alam niyo yung purpose ng tribulation? Para hanapin yung mga mananampalataya. Pupugutan sila ng ulo, i-renounce nila ang Panginoon si Kristo. Bakit nila i-renounce? Sige nga. Di ba? Anong pong purpose ng tribulation kung mararapture yung mga anak ng Diyos? Sinong hahabulin itong mga demonyo na to? Sinong hahabulin itong mga satanista na to? Itong mga demonyo na pupugutan ng ulo itong mga tao na to? Sino ba itong mga tao na to? Kaya nga po mayroong tribulation eh. Binigyan si Satanas ng 7 taon para gawin ang kanyang gustong gawin sa mundo. Kaya kung hindi po tayo mag-iingat at lalago sa pananampalataya, hindi ninyo makakayanan ang gagawin ni Satanas. Kaya nga sinabi ng Panginoon si Kristo, kung hindi pa iiksin ng Diyos ang mga panahon na yon, walang maliligtas kahit isa. Kaya mag-isip-isip po kayo, mahal ko pong mga kapatid. Tinawag tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo sa mga huling araw sa bansang Pilipinas upang gampanan natin ang ministeryo na pinagkaloob po niya sa atin. Malaki ang may imbag mo kapatid. Malaki ang may aambag mo. Kaya mag-isip-isip ka. Hindi ka lang basta ligtas lang. Kailangan mong lumago. Kailangan mong lumago base sa gusto mo. Ikaw naman ang masusunod niyan, hindi naman ang Diyos eh. Ang Diyos, binigyan tayo ng impormasyon. O yan, binigyan tayo ng banal na aklat. Diba? Binigyan tayo ng banal na aklat, so anong gagawin mo? Hindi ka na magbabasa. Anong klaseng buhay meron ka kapatid kung gano'n ang utak mo? Mag-isip-isip ka na kapatid, hindi na panahon para sa katamaran. Mag-isip ka kapatid. Alam mo sinasabi ng banal na aklat, mga hangal. Mga hangal kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo. Sinong tinutukoy niya? Mga eskriba, pariseyo, saduseyo, mga doctors of the law. Mga hangal, sabi niya. O sa English sabi niya, you are fool, sabi niya ganon. Tatagalugin ko na lang. Ang gaganda ng mga sinusuot ninyo, ang sasarap ng mga kinakain ninyo, sabi niya. Pero yung mga loob-loob ninyo, mga patay na mga kalansay, sabi niya, walang laman. Sinabi ng Panginoon si Kristo sa kanila. Pinagsasabihan sila ng mga ganong masasakit na pananalita. Lalo na nung pinagtatapon niya yung mga nagtitinda mismo sa simbahan, sa templo. Sa templo mismo. Sabi nga sa banal na aklat, parang apoy na... Hindi ko lang paano ekspresyon. Apoy sabi niya na nanggagalit-git sa kanyang puso. Kaya sinabi niya, lumayas kayo, sabi niya ganyan. Huwag ninyong gawing bahay ng magnanakaw
ang bahay ng aking Ama. Ang katawan ba natin, di ba bahay ng Ama yan? Kapatid, hindi ba bahay ng Diyos yan? Ang katawan mo na yan. Kaya mag-isip-isip ka na, kapatid. Panahon na. Panahon na para magbago tayo. Sasali ko sarili ko para wala naman kayong masabing magbago tayo. Yan ang gagawin po natin. Wala na po yung katamaran. Magkahiwalay yun. Pagkain ng Diyos, pagkain mula sa Diyos at pagkain mula sa katawan natin. Magkahiwalay po yun, hindi sila parehas. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kako na lang. Yan, basahin mo yung Bible mo, kapatid. Basahin mo yan. Libre yan, oh. Sinasabi ko sa anak ko kanina, magkukwento na naman ako sa inyo. Pati anak ko, pinagsasabihan ko. Sabi ko, tinan mo anak ko, itong mga tao. Makasalanan yung mga yan. Makasalanan tayo, sabi ko. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, ang gusto ng Diyos, maging banal tayo. Yan ang gusto niya. Maging matuwid tayo, mag-mature tayo. Sundin natin ang mga magulang natin. Sundin mo mga magulang mo. Sabi ko sa anak ko, ang ayaw lang ng Diyos, iisa lang naman ang ayaw ng Diyos. Ano yon? Kasalanan. Tingnan mo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Libre na yon. Nanampalataya ka lang, napakasimple. Nanampalataya ka lang, oh. O, namatay na ang kaligtasan natin. Napako siya sa krus. Makasalanan tayo. May namatay ng kaligtasan. Oh, pag sinabing namatay yung kaligtasan, namatay ang Panginoon Jesucristo, yun ang kaligtasan natin. Namatay siya. Kasi kung hindi siya namatay, hindi tayo maliligtas. Kaya namatay yung kaligtasan, yung ang Panginoon Jesucristo para maligtas tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo kung hindi mamamatay ang butil, sabi ng ganyan, hindi mamumunga, hindi tutubo. Kaya sa isang butil, lahat ng mga yan, namatay muna sila bago sila tutubo. Ganyan din ang pananampalataya natin. Kailangan nating mamatay sa laman bago tayo lalago sa pananampalataya. Biruin mo yun? Makasalanan tayo. O, pumapatay tayo, magnanakaw tayo, lahat na. Sabihin na natin, pinatawad lahat ng Diyos yun. Pinatawad ng Diyos Ama, hindi ang Panginoong Jesucristo. Pinatawad ng Diyos Amang lahat ng ating mga kasalanan nung panahon na nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kompleto yan lahat. O, lahat ng mga impormasyon sa Banal na Aklat, ilan libo, meron ang pangako ng God the Father sa Banal na Aklat. Kulang-kulang na nasa 3,000 ayon sa mga nananaliksik. Halos 3,000 pangako ang mga nakasulat dyan, mga kapatid. Ilan doon ang meron ka na at wala pa. Yung meron ka na, tinatanggal pa. Bakit? Anong pagbabago nakikita ng Diyos sa atin? Kung hindi mo deserve, hindi ka bibigyan. Ganun lang yun. Kaya mag-isip-isip ka, kapatid. Huwag mo ipagmalaki na Kristiyano ka. Pag napunta ka ng impyerno, doon ka na lang hindi ko alam anong gagawin mo doon. Sino bang may gusto nang pumunta ng impyerno, kapatid? Tanungin mo sarili mo. Gusto mo ba ng impyerno? O magkasala ka. Kadali lang magkasala, kapatid. Sumira ka. Manira ka. Ganun lang yun. Mamili ka, kapatid. May utak ka naman, di ba? May utak tayo, di ba? Ang laki-laki ng utak natin. Oh, hinugis daw tayo sa wangis ng Diyos at kagaya niya mismo. Tapos ganyan lang ang pamumuhay natin. Nag-i-enjoy tayo sa kasalanan. Tapos sinasabi mo, ay, meron namang biyaya.
May biyaya naman ng Diyos. Mag-isip-isip ka, kapatid. Malapit ng katapusan. Malapit na. Yung Antichrist nandyan na. Sinabi mismo sa sarili niya na soon, sabi niya, I will be immortal. Hindi ko sasabihin ang pangalan nun. Kasi pinag-aaralan ko pa siya eh. Pero isa sa mga statements niya, ito sinabi niya, soon, pagdating ng araw, ako ay magiging immortal. Alam mo, immortal? Saan binabanggit yun? Hindi naman kalangitan yung salitang immortal eh. Saan mo dyan? Excuse me. Katatawas lang po kasi namin kumain ng asawa ko. Kung sinabi niya sana na soon, I will gonna have eternal life, pwede ba yun? Pero pag sinabi niyang soon, I will gonna be immortal, ibang usapan yung kapatid. Ibang usapan yun. Saan pinabagit ang salitang immortal? Mga kapatid ko, hindi ko pa pwedeng banggitin kung sino yun. Pero pinag-aaralan ko siya. At siya lang ang isa sa mga malalapit. Antichrist ang sinasabi ko, hindi si Satan. Antichrist. Yung papasukin ni Satan ang katawan niya. At siya yung pinakamalapit sa pagtatayo ng ikatlong templo ng Israel. Rebuilding of the third temple. Connected siya doon, kapatid. Kaya mag-isip-isip ka, mag-isipin mo ang sarili mo, kapatid. Hindi ka maililigtas ng Panginoon sa Kristo sa kasalanan mo. Tapos na 'yon. Minsan ka na niyang nailigtas, hindi niya na uulitin pa. Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal naman ng mukha natin. Minsan na nga lang naipako ang Panginoon sa Hesus Kristo sa krus. Lahat ng benepisyo nasa atin na lahat. Buhay na walang hanggan, biruin mo 'yon. Kahit ikaw pang pinakamahirap na tao sa buong mundo, basta may buhay na walang hanggan ka sa langit, nanampalataya ka lang, na hindi mo naman pinaghirapan, pupunta ka na ng langit. Tapos sasayangin mo lang dahil sa kasalanan ng pinaggagawa natin, kako na lang. Nag-isip-isip ka, kung magsisimba ka at nagkakasala ka, walang kwenta yan, kapatid. Hindi yan ang purpose ng pagsisimba. Yung nagkakasala ka, tapos magsisimba ka. Tapos sinasabi ng mga pastor na ang pagsisimba daw para sa mga makasalanan. Makasalanan siya, demonyo siya, kapatid. Kung gano'n ang sinasabi niya, narinig ko na yan. Ang simbahan ng Diyos ay para sa mga makasalanan. Saan ka makakakita ng gano'ng pagtuturo? Ituturo ko yung, kapatid. Ha? Ibig sabihin, lahat na makikita ko sa simbahan, mga makasalanan? Ay, pambihira. Anong klaseng Diyos ang Diyos ng simbahan na yun? Hindi nag-iingat itong mga nagtuturo, kapatid ko. Hindi nila alam kung anong pananampalataya meron sila. Hindi ko alam kung sino yung Diyos nila eh. Ang simbahang ito ay para sa makasalanan. Kaya pala sinasabi nila walang perfectong simbahan kasi nga lahat ng mga nagsisimba makasalanan. Kapag nagsimba ka, ibig sabihin malinis ka dapat. Ganun yun. Harapin mo ang Diyos mong banal. Pero mo, harapin mo ang Diyos mo, makasalanan ka. Kapal ng mukha natin, oo. Ang kakapal ng mga pagmumukha natin. Ay, naku, buti na lang wala si God the Father na nagtuturo mismo sa simbahan. Wala talaga. Walang matitira. Biruin mo nga, sa lumang tipan nga lang, hindi ka nga lang magsimpa. Babatuin ka ng bato eh. Biruin mo yon. Tinuturo ba ng pastor mo yan sa simbahan mo, kapatid? Kung anong lalim ng kasalanan na yan? Magalit na kayong magalit. Kung bakit ako ganito magsalita, kapatid ko. Kasi nga, matitigas ang ulo natin. Sino ba naman ang nakinig sa Panginoon sa Kristo ng panahon niya? 120 lang yun, kapatid. Dito kaya, sa panahon natin ngayon. Ha? Sa loob ng, sabihin na natin sa loob ng 10 milyon, ilang kanyang mga anak ng Diyos ang pupunta ng mararapture? Di ba wala pang 100 eh?
Kasi ang hinahanap ng Diyos sa mga huling araw, kabanalan, kapatid. Kabanalan. Yun ang inihintay ng Diyos. Biruin mo, 10 milyon, mga 100 lang sakali pag-alanganin pa. Mararapture. Pati pastor mo may iwan. Yun na nga lang pagtuturo niya eh. Ang simbahang ito ay para sa mga makasalanan. Ang simbahang ito. Shalom, my dear brother, my dear sister. I'm speaking my own tongue again. The coming tribulation is so near, very near. We are already entered into the plan of the devil. Second wave is coming. I just learned it. They have targeted our children. Because, why the children? Why the children, my dear brethren? Because those people who are vaccinated, they are already targeted. They are done. That's why they are targeting the children. This is the second wave. Excuse me. That is why it's so pitiful. It is so pitiful that the first wave was implemented and massive of the people of the living God lured to it. Even though they have very good alibis, there are some pastors I knew, they have good alibis. But it doesn't matter. They got vaccinated, they are done. That's what it meant. Either good things or whatever they want to explain themselves. The first wave is done. Now the second wave is coming. They targeted our children. They are planning right now. What they're gonna do is like this. Their plan is like this, my dears. Listen very carefully. They're going to put 5Gs. And they're going to put 5Gs to every school around the world. It depends upon the country, of course. And then, they're going to implement the electromagnetic about electronics to the children that is connected to the virus, the COVID. Now, in a certain school, for example, once the COVID is in a certain school, they will going to lock down that school. And then, once a certain school is locked down, even the parents, they cannot take their child out of the school. All the children in that school, certain school, they're gonna be under quarantine. And during that under quarantine, they're going to do such activities that the parents cannot able to see. That is why I'm watching very carefully for what's going on in this place. Because we are living in this place. They're gonna implement that around the world, my dears. That's why we need to be careful. Watch the 5G in every school. Elementary, high school,
and about the electromagnetic equipment, kind of, it connects to your cell phone, to the gadgets. How many people got vaccinated around the world just for 1 year, or I would say 2 years? And I told also before that every vaccination that they put to a certain people has expiration, and some of them expired already. Like what happened in the Philippines, some of the people in there in the Philippines, they had this kinds of sickness from within and from outside that no one can explain. You need to think 100%, my dears. When you will going to learn? When? Where is your faith? Where is your faith to your God? That you said He is your God. And then you're boasting with it that I am born again. I'm born again. Who are you? I'm born again. Oh, really? That's cool. I'm born again. Yeah, I'm proud to be born again. I'm born again, my friend. I'm born again. I'm really born again. I'm born again, born again, born again. Proud. We are so proud to say it, right? We are very proud to say it. But deep inside us, it's a dead bones. It's useless, it's nothing, it's empty. You cannot even blame God for what is going on in your life. You cannot blame Him. Anything happens to us is because of our own decision. Either good or bad is because of our own decision. And still, many people are still complaining. And then some of the pastors says, "Oh, it's the government. The government said to accept vaccination. It's the government. The government are not allowing us to be killed." You know what's written in Ephesians chapter 6? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness in this world, against spiritual wickedness in high places. The original translation of that verse, my dears, one of them is government. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against governments, against powers, and then against rulers of darkness, against spiritual wickedness in high places. You need to wake up, my dears. I heard these words before: grown up. Grown up. Grown up. Grow up. Wake up. Stand up. You thought being born again is easy, eh? You thought being Christian is a lullaby song. What a shame, isn't it? We called ourselves born again. Oh, born again, born again, born again. Born again, born again.
That's why every time that's why every time you say born again, the devil is laughing. Many of the people of the living God are devil's puppets. Puppets. They are massive of the people of the living God in these end times are devil's puppets. Including pastors, Maridis. Massive of them are devil's puppets. Look, if Satan knew those who are anointed and godly and holy people of the living God in these end times, why these pastors cannot discern it? Because they themselves are not. Time is running out, my dears. Time is running out. It's so pitiful. It's almost done anyways. Don't be worried. The online ministry is almost gone. Don't be worried. You cannot hear anymore like this. And after that, you're gonna be blessed. Why? Because nobody's talking the same thing as this anymore. You will never hear this kinds of message anymore concerning the two gospel of our Lord Jesus Christ, my dears. Don't be worried about that. Don't be worried. Just wait for a short period of time. All the online ministries will be gone. This ministry will be gone. I am using devil's demise. You know. What's that? Facebook. I'm not using AI anyways, but I'm using Facebook. Free to all, but not for God. They hate God, especially the Lord Jesus Christ. Whoever hates the Lord Jesus Christ hates God the Father. Nasa baba yung BBW. BBW. Madami na yan. So you need to think twice, my dears. I'm not joking. I never played around. Because holiness is not a toy for us to play with. I don't really know why. Yan. We called ourselves people of the living God. So yung nasa baba na tayo. We called ourselves people of the living God. What a shame. So ashamed. We called ourselves born again. Born again. Born again. What a shame. What a shame to us who called ourselves born again. And we are proud. I'm born again, Brother James. I'm born again. I am born again now. I am new. Wow, great. New. Good for him. Good for him. He's a born again one. Sino doon? Ay, nasunod ka. Magpipick up lang tayo. Oh. Hindi ko naman naman. I am proud to be born again. I am proud to be a Christian. Of course. We have to be proud of that. And yet you keep on sinning. Yun naman na nandun. Oh, what a shame. Ito the door. There you go. Oh my. I don't know what kind of life do we have. I don't really understand. We are fooling around. Blessed are those who died already and went to the heavens above with our Lord Jesus Christ. Blessed are they. Because they have never seen what you are seeing right now and what you are doing, and of course, through the coming tribulation.
God Jesus Christ bless you all, my dears. Hello, Sister Sheena. Thank you for watching, listening somehow. God Jesus Christ bless you, my dear sister. Shalom, dears. Bye-bye.